So ayun na nga mga Mars, Pars, and Beshies. Ito na naman tayo sa kwentong walang kwenta. Pero syempre, kukwento ko pa din. Pauwi na nga ako galing sa mahigit isang buwang bakasyon. Well, kung iniisip mo ang saya-saya nito, tama ka. Yun nga lang, nung uwian na, malungkot na. Kasi nga, umalis akong may kasama, umuwing mag-isa. Pero di bale, marami naman akong naipong memories. Oh yes! So reality check tayo, back to work na nga tayo. So from Romblon, sumakay ako ng to go. Kasi alam nyo na, ayoko ng alon-alon sa buhay at sa dagat. Kalmado lang dapat. Umalis ang barko ng 6 p.m. Tapos habang nasa barko ka, dalawang choices lang. Matulog or makiparty sa taas. Pero knowing me, syempre ako yung tipo na lamig ng aircon, tulog is life. So by 4 a.m., nasa Batangas Port ka na. At paglabas mo, hindi ka na mamumroblema. Ang daming bus na nag-aantay papuntang Manila. Parang naghihintay lang ng ex mong hindi mo na binalikan. Char! Sa mga 7 a.m. na sa Manila na ako. Dati, diretso na agad. Tambay muna sa airport. Pero this time, iniba ko ang rota. What? Guess what? Hindi ako mag-aeroplano. Wait a minute! So ayun na nga, magbabarko ako mga day from Manila to Puerto Princesa for 29 hours. Yes, Mars, 29 na oras. 29 hours of reflection, realization, and tulog. So, since 5:30 p.m. pa ang alis ng barko, dumiretso muna ako sa PITX para magpa-laboratory tests. Buti na lang may available doon. Sabi nga, while waiting, do something productive. You know. After ng laboratory, syempre lunch muna tayo. Then, off to Manila Pier 4. Check-in, tapos akyat na sa barko. Parang cruise ship vibes, pero budget meal version. Nag-book ako ng business class kasi medyo social tayo kahit on a budget. At inisip ko, 29 hours to. Baka mapraning ako sa dami ng tao. Pagpasok ko sa room, 6 bunk beds. So, 6 kaming tao sa isang room. And then, dumating yung 5 kasama ko. And guess what? Lahat sila lalaki. What? Magbabarkada pa. Oo na, hindi ako kagandahan. Pero awkward, okay? Awkward. So feeling ko awkward din sila kasi hindi sila nagstay sa loob. So pumunta ako sa information desks. Ate, baka pwedeng ilipat mo po ako. Sadly, fully booked na ang business class. At ang available lang, tourist class. So ayun, nag-downgrade ang lola mo nang walang refund. Pero sige na, G na yan. Let's go! Dito ko na-realize na sa bawat biyahe, may mga unexpected things talagang nangyayari. Yung wala sa plano, alam mo yun? Akala mo smooth sailing lang, tahimik, komportable, pero biglang may alon. Pero tulad ng paglalakbay, hindi naman porket may aberya titigil na tayo, di ba? Minsan, kailangan lang nating mag-adjust. Lumipat ng kwarto, lower the expectations, maghanap ng paraan para maging okay pa rin ang lahat. Ganyan ang buhay eh. Hindi lahat ng plano mo masusunod. Pero kung marunong ka mag-adjust at maghanap ng liwanag sa bawat sitwasyon, makakarating ka pa rin sa pupuntahan mo. Basta kapit lang. Basta lang, tiwala sa sarili. Kasi sa dulo ng lahat ng to, may mga bagong tao kang mamimit, bagong tanawin na makikita, at bagong aral na baon pa uwi. Okay, balik na nga tayo sa kwento ko. Pagpasok ko, 4 lang kami sa room. Mas chill. At syempre, may plot twist ulit. Isa sa mga roommates ko, kilala ako. Pero since goldfish memory ako, hindi ko siya matandaan. What? Tapos, as if hindi pa enough, nakasalubong ko pa yung college classmate ko. 12 years na kaming hindi nagkita. Tapos dito pa kami magkikita. Wala na. The universe is making chika. So, syempre nighttime, tulog, standard procedure. 5:30 a.m., umakit ako ng view deck para sa sunrise. Grabe, besh, parang healing era ko nagsimula ulit. Syempre, charot lang. Wala naman akong ihil. Char. 6 a.m., dumaan kami sa Coron. Unloading and loading of passengers. And then, breakfast muna sa cafe at biglang, ay, kilala ko to. Kabaryo, kapitbahay, kababata, lahat sila nandito na. What? After nun, nag-decide ako maligo. Huwag nyo na itanong kung anong oras ako huling naligo. Next question please. And then, nagaya ako sa college classmate ko. Umakyat kami ulit sa view deck para mag-picture. Syempre, proof of life at kunting dagat appreciation. Lunchtime, kumain ulit. Barkong to, busog ako palagi. Naisip ko, may mga pagkakataon sa buhay na kailangan mo lang umupo, kumain, at
Hayaan ang buhay na dalhin ka sa kung saan ka dapat. Hindi lahat kailangan kontrolin. May mga araw na kailangan mo lang magpahinga, magtiwala, at maghintay. After kong kumain, nag-decide akong manood ng singing contest. Gina G yung ate girl. Bakit pa habang ako clap-clap lang sa gilid? Tapos balik kwarto, guess what? Tulog ulit. Finally, 10:30 PM, dumating kami sa port of Puerto Princesa. Gusto ko pa sanang wag bumaba pero may nag-aabang na. Hindi jowa, trabaho, at mga asong kailangan pakainin. I mean, literal na dogs, okay? So, yun na nga. Ano ang natutunan ko sa biyaheng to? Well, 29 hours is no joke. Pero in between the boredom and sunrise, nakita ko rin ang halaga ng slow moments. Hindi mo kailangang lagi ka nagmamadali. May mga unwanted situations man, but we need to learn to adjust. And tawanan na lang. Because sometimes, the delays, the downgrades, will give you the best stories and biggest growth. Yan lang. See you sa mga susunod na kwentong walang kwenta, pero ikukwento ko pa rin. Kasi, bakit hindi?